Hello everyone. So in this video, I'll be showing you how to clone a repository from GitHub, no, going to your local machine. So first, you need to have a Git installed in your machine, and then we can proceed, no. So buksan niyo lang yung directory kung saan niyo gusto i-save yung clone repo. So for me, I'll save it here sa desktop and then a repo folder. So I created that one, and then just right click here and then new, and then ay mali. So right click and then click on the show option, then open git bash here. No. So you can also do this one by just navigating to this uh, directory. So kung hindi kayo mag-right click open, you can just open git, no? So tip na git this one. And then to navigate cd, no? Desktop. Ayan. And then cd repo. So depending on your kung saan yung gusto niyo i-save. So yun yung commands, no? So change directory meaning ng cd. And then, here, nandito na tayo. Pag nag-dir ka, to show the contents, walang laman yan kasi wala namang laman yung folder na to, no? So, let's clone, no? So, punta kayo sa GitHub and then click nyo punta kayo sa repo kung saan nyo gusto i-clone yung repo. So, itong repo natin, ito yung demo earlier. So, click natin yung code, tapos copy nyo lang to. Yan, ito yung parang unique URL nung GitHub repo natin to be cloned, no? So, punta ulit tayo sa git bash and then buksan natin yung directory para makita nyo, no? So, from here, no, issue natin yung git clone and then paste natin yung URL. Ayan. Then, just hit enter. Then, as you can see, may message na cloning yung repo. And then, you'll see some other messages na nada-download siya. And then, you'll have in the directory yung folder with the repository name. And then, pumasok tayo dyan, nandyan yung codes natin from the online repo ng GitHub. No? So, let's navigate inside the folder. So, pasok tayo sa folder. CD CPP demo. Ayan. So, makita nyo mag-change siya. And as yun, napansin nyo, may main na. So, meaning, itong directory na to has may git enabled na sa kanya, no? No. So, mag-git status na tayo to check, no? Kung ano meron. So, since we didn't done anything yet, or wala pa tayong nagawa, wala pang changes. Gawa tayo ng, buksan natin tong file, or create tayo ng new file lang muna. So, add tayo ng bagong file. Then, add tayo ng new file. So, new file na lang lagyan natin dito. Ayan. Pag nag-issue ka ng git status ulit, makikita mo doon na meron ng untracked files and kung ano yung mga file names na yun, no? So, meaning, based dun sa current state or status ng repo, may na-change na, no? So, sa local natin. So, hindi na siya tugma dun kung nasaan yung repo na to. Ayan. So, if you want to save yung changes, i-add mo ulit siya, git add, no? Tapos commit and then push. Same sa mga commands na na-present ko earlier dun sa previous video natin, no? Sa ngayon, pakitaan ko kayo na itong changes na to, ayaw natin siya i-save dun sa main branch natin. So, pag click mo to, yan, isa lang yung branch, yung main, meaning ito yung first setup natin, no? Kunyari, may ginawa tayong bago, no? Such as mag-add ng file. And we don't want that to be part of this main, no? Gusto natin sa ibang branch siya.
So, what we can do is mag-check out tayo ng branch. Git checkout dash B. Tapos gawa tayo ng branch name. Uh, New branch, kunyari lang. Ayan. So, magkakaroon tayo ng new branch and then, as you can see here, nakalagay dito na nandun tayo sa new branch na yon. So, meaning, there's a new created branch and then any changes na ilagay natin, dito siya masasave. Hindi affected yung main natin. If you want to go back dun sa main, so git checkout main lang. Ayan. So, babalik sa main. Makikita nyo dito, no? Ayan. So, balik tayo dun sa bagong branch. Git checkout. Then, new branch yung pangalan. And then, here, gusto natin dito pumasok yung new file, git status. Ayan. Gusto natin dito siya i-commit, yung bagong file na yan. So, ang gagawin natin is git add dot, no? Ng dot lahat, no? Since isa lang yung file na nadagdag, siya lang yung malalagay. And then, git commit message, no? Add a file. Ayan. And then, if you want that to reflect here sa online, ipo-push natin siya. So, git push. And then, you just need to set this, 1, no? Ayan. Copy lang natin. So, git push. Ayan. Set upstream, no? Ayan. Then, enter lang. Makita nyo, i-upload nyo yan. And then, that's it, no? Na-save na yan. So, as you can see, nag-update yung GitHub website. And then sabi niya, may new branch daw na may bagong push, no? So, pag chinek nyo dito, refresh natin. Ayan. Kung ito yung main, no, nakita nyo wala pa dyan yung file. Pag lumipat ka dito sa new branch, makita nyo, magre-reflect na yan. Lalabas yung file. No, so, ayan. Mabagal lang yung internet. Ayan, no. Nakita nyo? Same with the local part, no. Kung dito, itong bagong changes na gawa natin, nasa new branch na yan. Pag nag-checkout tayo, pabalik ng main, git checkout main, makikita nyo na mawawala yung file, no. So, yung dinemo ko sa inyo, yun na yung parang versioning na nangyayari. Pinakita ko lang sa inyo na nag-add ako ng file, no. However, you can do that with your code. So, kunyari may inedit kayo dito sa code na to. Para mabalikan nyo yung inedit nyo, na hindi siya ma-override. Kasi pag sinave mo lang siya, ma-override na yung previous, no? Tapos pag close mo yung computer, in-on mo ulit, hindi mo na maka-control Z yung code mo kasi nga, na-override na, no? So, doon papasok yung usefulness ni Git, no? So, pag may Git ka, each iteration ng software mo, pwede mong gawa sa ibang branch, no? And then, iba-iba yung changes na meron sa kanya. Ayan. So, we'll discuss more about this later on sa mga other next video na bala kong gawin. So, thank you for watching now. And yeah, I'll see you sa next video. And thank you.